Ewan ko lang kung may nakapansin na nagpalit na pala ako ng channel description. From small vlogger all right to small vlogger. Nakapagpa-terminate ng channel. Dalawa pa. Meron ng legacy. Pwede nang mawala. Huwag naman sana. Wala lang. Na-share ko lang. So, heto na nga. Salamat. Salitang dapat ikinatutuwa sa tuwing ang isang tao ay sa bibig lumalapat. Mabulaklak na salita sa iyong tenga parang kalimbang ng kampana. Kampanang tinatawag ka para kaluluwa mo ay oras na para pumasok sa simbahan para makahingi ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa sa ibabaw ng lupa. Pero teka muna, bakit itong aklang to galit pa? Nagpapasalamat na nga ang mga kabatas at armado dahil sa matabil mong dila yung isang tao hindi nakalaboso. Nagpapasalamat na nga yung mga tao sa iyo dahil kahit papaano bobo ka man sa patingin ng marami. Aba, ikaw ay may silbi. Siya lang yung taong pinagpapasalamatan na siya pa ang galit ng todo. Siya lang yung taong nakakatanggap na nga ng pasasalamat, siya pa yung nag-uurumentado. Siya lang yung tao na nakakatanggap ng pasalamat, siya pa yung kaliwat kanan ng damage control sa ginagawa sa channel niyang hindi naman sa kanya. Ito pa ang malala. Ipupusta daw niya ang channel niya na hindi naman sa kanya. Aba, ang kapal din naman ng pagmumukha. Kahit na nangangayayat na dahil extended na daw sila. Akalain mo, hanggang 2 AM na daw bukas ang patsilan nila. I-flex mo naman sa vlog mo, Bex. Matindi ba ang pangangailangan, akla? Yung inaasahan mong buwan ng revenue kasi naglakong parang bula. Paano ba naman kasi ikaw ay tatanga-tanga? Walang preno ang iyong dila, sinamahan mo pa ng pagnanakaw ng video ng iba. Sa isang tsismoso, ikaw ay natalo. Sa isang hamak na OFW, ikaw ay napayuko. Sa isang hamak na small vlogger, ikaw ay sumuko. Hindi naman daw siya sumuko dahil nagbablog pa naman ang loko. Ang tanong ko lang sa'yo, bakit hindi ka nag-counter sa asuntong nilapat sa channel mo? Kasi alam mong talo o baka naman tinangka mo, sablay nga lang ang paliwanag mo kaya strike sinampal pa rin sa channel mo. Heto na nga. Yung isa, isinunod pa. Partida. Walang report at strike yun ha. Hula yun ni Joseph base sa kanyang experience. Akalain mo nagkatotoo? Hindi pala lahat ng inaakala nyong chismoso ay chismis lang ang alam no? Kaya dado, yung channel mo, nakabinbin pa rin sa YouTube ang mga claims ko. Ang tagal. Naiinip na akong makita yung channel mo maglafo din. Gaya ni paring Melo. Ang sabi niya, okay lang naman daw na mawala yun dahil maraming libelos ang content niya. Tanga talaga no? Diyan pa lang sa sinabi mo, ebidensya na yan ng pag-alig mo, loko-loko. Aminadong maraming paninirang puri. Ang bobo mo naman talaga. Ano ba sa tingin mo? Dahil ba na-terminate ang channel mo, ligtas ka na tarantado? Oso ang download akla. Akala mo naman sa lahat ng libelos na content hindi nakasave sa hard drive ni Atty. At Kayo? Ang ipanalangin mo ngayon, masira ang computers nila. Ay teka, uso din pala ang cloud storage, di ba? Patay ka dyan, Bex. Wala ka talagang ligtas kapag kaso isinampa na. Ay teka, si Kayo documented din pala ang mga libelous content mo, no? Kaya nga gagawin yatang witness ng isang abogado. Tama ba ang balita ko? Kahit pala nailibing na ang mga channel mo, may mga kaluluwa pala ang mga ito. At yun ang magmumulto sa'yo. Kagaya na lamang ng video na gamit ko. Naalala mo pa ba ito? Mukha mo yan, pero paano ba yan ako na ang may-ari nito? Sige nga, i-upload mo nga sa 2.0 mo para masabing sa'yo ito, pero paggising mo, 3.0 na loko. Dahil siguradong terminated ulit ang channel mo. 3 channel mo na nga ang mababaon sa kamandag ng Dark Triad kuno. Pero isang miyembro nito mas prefer ang caramel macchiato. Adik ka din daw pala pre. Adik din sa kape. Naglaway ka na naman agad eh. Ano ba ang nasa utak mo? Bato. Tigil-tigilan mo na yan pre. Wala nang perang mapagkukunan para bisyo ay masustentuhan. Paghandaan mo na lang kaya yung kinabukasan. Alam mo na pare kung ano ang sinasabi ko.
Kaya please lang, parang awa mo na, ikaw naman sana ay magbago at magtino. Kaya pala nerbiyoso. 2 tasa daw ng kape bawat live mo. Gagi. Kaya noon pala yung warrant of arrest na iniipit di umano na ilabas mo. Utak mo kasi tuyo na. Gaya ng tubo mong barado na. Pero sa hindi malamang dahilan nagkatulo pa. Ayun, nakabuo pa. Teka lang muna. Maiba lang ako. Usapang di lang tik-tik tayo, gusto nyo? Ano na naman yan, Gosep? Naaalala mo pa ba ito? Di ba umuwi si Astrid kailan lang? So, ang tanong ko, naparanas mo na ba ang di lang tik-tik plus laway na laktasin? Yung mga babes mo sa ampalaya nagkukurmentado Yung si Forever Bata pinangalanan pa kung sino ang kaaway nila, boba talaga. Yung si Mesyang kahit walang agrobento at hindi maintindihan ang gusto dahil sa konstruksyon ng sentence, mas magulo pa sa kwento ng chismosa sa kanto. Walang period, walang kama, let's see. Yung partner niya naman, kalalaking tao, sumali pa. Tignan mo ang komento, napaahaw ang chismoso. Ano ba yan, Dennis? Usapan at awayan ng mga babae, sumisingit ka pa. Bagay, lahat naman sinasausawan mo Maski nga, abogado, doktor, engineer, senador, retired justice, meron kang biradang, I don't get it. Umamin ka nga. Long lost dream mo ba ang kumanta ng spaghetti? Long lost dream mo ba ang maging sex bomb dancer? Pasampol nga, spaghetting pataas, pataas ng pataas, spaghetting pababa, pababa ng pababa. Yes, yes, ow! O diba, baliktad. Pataas yung una tapos pababa. Nagets mo ba? Siyempre hindi. Mesyang, sikuhin mo nga ng matauhan. Balik tayo kay Astrid, mga chismoso at mga chismosa. Sabi ni Mesyang, kakapit na naman daw siya sa ibang bayag. Kaninong bayag ba yan? At kaninong bayag ba dating nakakapit yan? Sa ganda mong ito, Astrid, bayag adik ka rin. So kanino ba kakapit ngayon? Manghuhula ako ha? Kay Boss Dada o kay Bayad Bay ba? Ay, sus, Diyos ko po Rudy, huwag kay Banat Bay baby. Dugyot daw ang kondo, sabi ni Direk Freddy. Kung kay Boss Dada naman, ibalato mo na kay Mesyang. Huwag kang malilin lang sa malaking katawan ni Boss Dada Astrid. Kung anong liit ng kanyang utak, paniguradong ganun din yung size ng kanyang etits. Ang bait ko naman yata. I mean, so ganito na nga. Baka naman mas malaki pa ang utak niya sa etits niya. Ay ewan. Tama na nga sa usapang etits. Tignan nyo ang mata ni paring Melo parang bituing nagniningning. Nakarinig lang ng etits, agad-agad yung eyes lumalabas ang dollar sign at mga bariyang kumakalansing. Ay siya, balik ulit tayo kay Astrid. Yung boses daw niya may agiw. Pakinggan nga natin. Hindi naman Okay naman O baka sira lang talaga ang pandinig ko? Sige nga, Mesyang Regina, Kamla, kayo nga ang kumanta. Makalait mga to, parang pang The Voice naman ang boses nyo Ikaw na nga ang kumanta, Dadu. Alam ko namang kating-katina ang lalamunan mo. Go! Moment mo na to. And you were everything I'd never seen. Balikan nga natin si Melo. Paano niya hamakin at ibaba ang pagkatao ko? Pagkatao ng isang OFW na minsang sinabi ng amo niya na i-content niya. Pero salamat, Romeliac Malapira. Dahil sa ginawa mong ito, isa itong video na ito kung bakit ang desisyon ako, sige na nga. Mag-claim na ako ng copyright sa'yo. At least ngayon, Jutes Vlogger ka na. Jutes Vlogger na nga na hindi pa sa'yo yung channel na ginagalawan mo, tanga. Never kang magkaka-channel ng masasabi mong sa'yo. Kaya squatter ka na lang ngayon sa YouTube, brother. Masagit pang masuntok pabalik ng vlogger na minsan nang nilait-lait mo. At least ngayon, yung 2.0 mo, hindi pa nasa shoutout sa programa ng idol mo. Hindi pa niya nasasabi na pang OFW ang content mo. Kaya sige, pwede kang mambastos ng mga OFW sa 2.0. Idagdag mo na yan sa advokasya mo, tanga. Ganito pala ang ibig mong sabihin na content Rafi Tulfo, yung walang hiyain ang mga OFW na napakalaki ang ambag sa channel mo. Catch dito. Ito pa ang catch dito. Nasa abroad pala tong ano na ito.
Itong chismosong to, nasa abroad pala. Tapos, ang nag-aabuloy, may mga taga-Pilipinas. Ang kapal naman ng mukha mo, gutom ba? Gutom? Gutom. Gossip, gutom. Gutom. Chicha! Biro mo nasa abroad ka, tapos ang hihingi ka. Ha? Hindi yun, kusang bigay yun. Parang ganito, di ba? Yung bang namamalimos, yun ang mga pulubi sa kalsada. Hindi lahat ng pulubi sa kalsada nang nakaganyan. Yung iba naglalagay ng baso o lata sa harap nila. Maghuhulog kung sinong may gusto maghulog. Ganun ang ginagawa ni Gossip Central.